So, ang gagawin ko dito, i-check ko yung sarili kong account kung meron bang same scenario na kailangan natin uli mag KYC, or kung kailangan ba natin talaga ulitin uli yung step number 3. Okay, so bubuksan ko na yung Pi account ko. Ayan guys, Pi news update tayo today. Ito yung recording date and time ng video natin. Marami na naman akong nakikitang mga post online regarding sa Pi Network KYC. Specifically, yung step number 3 daw pinapaulit. Okay? Kanina ko pa to nakikita, pakalat-kalat yung mga ganitong post. Okay? So, for example, credits to Facebook page Pi for Everyday People para sa sample screenshot. Okay? So, sabi niya, is the second migration near? Okay, kasi sabi niya dito, even though you have already received first migration, step 3 was showing again. Okay, I went back and confirmed, it's now green. Okay, you too, check it quickly. So, ang gagawin ko dito, i-check ko yung sarili kong account kung meron bang same scenario na kailangan natin uli mag KYC, or kung kailangan ba natin talaga ulitin uli yung step number 3. Okay, so bubuksan ko na yung Pi account ko, and then punta tayo sa hamburger menu. Punta tayo dito sa mainnet. Okay, mainnet ang dapat nating puntahan, and then punta tayo dito sa ating mainnet checklist. Okay, gusto ko lang i-ensure yung understanding ninyo na tapos na ako or kompleto ko na yung first migration. Okay, ibig sabihin, fully KYC'd na tayo sa kauna-unahang mainnet migration dated around February 2025. So, nakumpleto ko na yon, and pagka binalikan ko yung mga previous videos ko, ito yung una, 2 months ago. So, kung May na ngayon, tama nga, mga bandang February, March. Kasi alam ko bandang March ako nakapag withdraw ng Pi coin, yung Pi coins ko. Okay, so 2 months ago ito. Ayan, yung two-factor authentication. Okay, and then sunod-sunod na yan hanggang sa nakapag-withdraw tayo ng kauna-unahan nating profits sa Pi Network. Okay, so check natin kung ano yung mangyayari ngayon, kung damay ba ako sa mga nangyayaring to. Okay, kitang-kita nyo guys, real time. Okay, based on my own experience, kalma lang. Sa nakikita ko, sa sarili kong account, wala namang change required. Yung step number 3 ko, malinaw na malinaw, completed pa rin. Okay, so scroll down natin. Okay, step number 4, number 5, 6, 7. And then kitang-kita nyo dito yung step number 8 and number 9. Okay? So wala namang nangyaring kakaiba sa account ko. Okay. Tatry ko ngayon mag-login sa mismong wallet natin. Ayan, maglalagin naman ako sa mismong wallet natin. So let's go. Okay, migrated to mainnet, view wallet. Enter ko lang yung ating Pi Network fast phrase. Okay? Ayan. So based sa experience ko guys, ngayong nag-login uli ako sa Pi account main wallet ko, or yung Pi mainnet wallet natin, wala ring nabago. Ito yung kahuli-hulihan kong transaction last April 16. Okay? Sinendan ko ng 3.14, or yes, mga ganon, 2 and 1 Pi yung asawa ko. So nag-test withdrawal kasi ako doon, kung gagana yung from sa sarili kong Pi wallet papunta sa Pi wallet ng asawa ko na fully KYC din. Okay? So at the moment, yan na lang yung natitira ko talagang Pi coins, kasi nga nagbenta tayo noong na-receive natin yung kauna-unahan nating mga namina na Pi coins. Okay? Pero ang plano ko kasi, kapag sa susunod nag-take effect na talaga yung second migration,
kung ano man yung makukuha ko dito sa unverified balance, and then yung mga ongoing pa dito sa transferable balance ko, i-commit ko na siya. Hindi ko na siya ibebenta. Okay? Lahat ng ma-accumulate kong Pi coins moving forward, i-commit ko na siya para mas tumaas palalo yung mining rate ko. Okay? And then pagka tumaas pa yung mining rate natin, mas makaipon pa tayo ng maraming Pi coins. And then kung mas magiging long term pa yung growth ng Pi ecosystem, I'm looking forward for more fruitful gains in the future. Okay, so yun lang yung update natin for now. So comment below kung ikaw ba naka-experience ka rin ng prompt sa inyong Pi network account na kailangan mong i-redo or kompletuhin yung KYC process, or ikaw ba hindi pa fully KYC and then finally binibigyan ka na ng option para ulitin yung KYC step number 3 and do the two-factor authentication para finally makompleto na yung KYC process mo sa Pi network. Okay, so mag-update ako sa inyo kung meron man akong changes na ma-observe sa sarili kong account, and then comment nyo lang kung ano yung mga bagay na madidiscover ninyo, and pwede natin yan i-check and gawan ng panibagong video. Maraming salamat. Disclaimer statement for Crypto Bayanihan Web3 wallets. All the information on our website is published in good faith and for general information purposes only, and not financial advice. Okay? I encourage everyone to always do their own research whenever engaging in the volatile world of cryptocurrency. Maraming salamat. Now they need from the ashes of the hype, he ascends through the night with the power of Pi in his heart, burning bright. No bark, no bite, no pump for the thrill. Just miners and builders with utilities will. They laughed in the light, danced in the noise. Pepito, Shiba, meme coin toys. But the monarch moved in, calm and precise, and drew shadow to purpose without rolling dice. Meet Sultan Pi.